Sa kabila ng panganib ay nagtungo pa rin sila Wendy at Carla sa Extalia upang sabihin ang maitim na plano ni King Faust ngunit kinamumuhian sila ng mga Exceed. Nagtungo doon si Noddy kaya sinabi ni Carla na ginawang lakrima ng Royal Army ang grupo ni Nichia. Pero imbis na maniwala ay pinagtawanan lang sila at pinagbabato pa ng napakaraming mga pusakal kasabay ng mga pangungutyan at tiniis ng dalawa. Tinamaan si Gajil ni Panther Lily ng malaking espada nito. Saka tinanong ni Gajil kung bakit walang pake si Panther Lily sa Extalia. Sinubukan din ni Happy na bigyan ito ng isda. Ngunit sinabi ni Panther Lily na walang kwenta ang Extalia. Kaso mas nagustuhan pa siya ni Gajil dahil may pagkakapareho sila. Kasabay ng pagwasak nito sa espada ng Exceed ay nais niya daw na gawing pusa si Panther Lily saka nakipagbugbugan dito ngunit dahil sa lakas ni Gajil ay natalo niya ang pusa. Pero muli itong sumugod at nakipagumbagan sa kanya ng pagmumukha ng walang tigil na napapanood ni Happy. Nahubaran si Sugar Boy nang dumating si Natso dahil natalo na rin niya ang kalaban pero hindi makaalis si Lucy dahil sa bigat ng hinaharap. Saka sinabi ni Gray na magagamit nila ang susi ng Dragon Cannon upang wasakin ang napakalaking lakrima at magbalik sa pagiging tao ang mga kaibigan. Ngunit ang problema ay nasa loob ito ng silid na may Wizard Canceller Magic. Subalit dumating pa si Edolas Urza at tinalo ang dalawa saka dinala sila sa nasabing Dragon Cannon. Samantala naka-standby lang sila Lucy, Natso at Gray ng Edolas. Dinala ni Urza sila Gray at Natso sa loob. Saka pinagbanta ang tutuluyan si Natso kung hindi ito gagawa ng susi para sa Dragon Cannon na nasa harapan. Kaya gumawa nga ng susi si Gray at inilagay nito sa sandata kaya nabuksan na ang Dragon Cannon saka nagliwanag ang buong syudad at nagsimulang mag-transform. Tapos lumabas sa itaas nito ang napakalakas na kapangyarihan na nakikita ni Edolas Gajil sa malayo. Ngunit inutusan ni Urza na kumilos si Natso kaya tinapos nito ang Royal Army na nandoon. At ginawa pang bihag ni Urza ang hari dahil ito pala ay ang Urza ng fairy tale. Pinag-utos din ni Urza na itutok nila ang cannon sa lakrima. Ngunit dumating na ang tunay na fairy hunter kaya napigilan ang kanilang plano. Sa katuluyang inihanda ang Dragon Cannon na umikot ng napakabilis hanggang sa tuluyang mag-launch ang malaking dragon chain na kumapit sa lakrima tapos pinag-utos ng hari na ibangga ito sa Extalia. Nang dumating naman sila Lucy gamit ang halimaw ni Coco upang iligtas sila Natso kaya hindi na naman natapos ang labanan ng dalawang Urza. Pero ipinag-utos ng fairy hunter na tugisin ang mga ito. Samantala gamit ang dragon chain ay patungo na ang lakrima sa Extalia upang sumabog ito kaya nagmamadali na sila Natso. Nakita rin ng mga tao ang masamang balak na ito ng hari. Nag-report na rin ng Royal Guard sa mga Exceed Elder at sa Reyna tungkol sa pag-aaklas ng mga tao. Sinabi rin ng sundalo na nandoon sila Carla at Wendy upang magbabala tungkol dito kaya nagpasya ang Reyna na puntahan sila. Walang sapat na oras si Gajil upang wasakin ang lakrima bago ito tumama sa Extalia. Nang dumating sila Natso sakay ng halimaw ni Coco upang pigilan ang lakrima. Nangako naman si Gajil na pagkatapos ng lahat ng ito ay gagawin niyang partner na pusa si Panther Lily. At gamit ang buong lakas ay pinipigilan ng mga fairy tale wizard ang lakrima na tumama sa Extalia at nakikita ito nila Lucky at Marl dahil malapit sa kanilang bahay. Samantala nababahala na rin ang iba pang Exceed dahil totoo pala ang babala nila Wendy. Kaya nang binato sila ay sinangga ito ni Noddy dahil na-appreciate nito ang dalawa. Saka nagtungo mismo doon si Queen Chogot kaya lumuhad ang lahat. Ngunit tinanggal ng Reyna ang kasuotan at ipinakita na hindi siya isang Diyos katulad ng inaakala nila kaya hindi niya maipagtatanggol ang kanilang kaharian lalo na at isa lang ang kanyang pakpak. Pinatotohanan din ng mga elder na isang katang-isip lamang ang ipinakalat nilang napakalakas ng Reyna upang matakot ang mga tao at matigil ang pagpapahirap ng mga ito sa kanilang lahi. Ngunit nagagalit pa rin si Carla dahil sa misyon ng mga Exceed na tapusin ang mga Dragon Slayer na sinabi ni Noddy na isang komplikadong bagay. Kaya binigay ng Reyna ang espada upang payagan si Carla na pagbayarin siya sa mga kasalanan. Hindi rin makapaniwala ang mga pusa sa kanilang nalaman. Kinuha naman ni Carla ang espada upang pagdusahin ng Reyna ngunit hindi ito tinuloy dahil ito daw ang panahon na kailangan nilang magtulungan. Saka inilabas nito ang napakagandang mga pakpak at nagtungo upang pigilan ang lakrima. Giit ni Lily na walang kwenta ang ginagawa nila pero nakita si Carla na tumulong na rin. Maging si Noddy ay dumating upang tumulong. Dumating rin ang napakaraming mga Exceed dahil na-inspired silang lahat ni Carla kaya sama-sama silang pinigilan ng lakrima. Naalala ni Lily nung may tinulungan siyang isang sugatan na tao. Ngunit naging dahilan ito para palayasin siya sa kaharian ng Extalia. Nang mahulog ang Reyna ay iniligtas ito ni Panther Lily. Samantala patuloy pa rin ang pagtulak ng lahat sa lakrima upang iligtas ang kanilang kaharian. Dahil sa nagkakaisa nilang mga damdamin ay naitulak nga nila ang lakrima at nagliwanag ito ng napakalakas sa kalangitan. Pagkatapos nito ay naglaho na ang lakrima pati ang isla na kinaroroonan nito. Dahil nakagawa na pala si Mist Oga ng paraan upang magamit ulit ang anima upang ibalik sa Earth ang lakrima at kusa itong
magbabalik sa orihinal na anyo sa pagbabalik nito. Kaya naman tagumpay din nilang nailigtas ang Extalia. Dahil ang taong iniligtas pala noon ni Lily ay walang iba kundi si Jelal na isang prinsipe pala sa Edolas. Subalit biglang may umatake kay Lily dahil dumating na ang grupo ng Fairy Hunter. Nagbabala ang Fairy Hunter kay Erza. Ngunit nagpakilala si Mist Ogan na isang royal prince. Nang marinig nila ang boses ng hari na sinasabing traidor daw ang kanyang anak na si Jelal. At sa ibaba ay nakita ang nagliliwanag na sandata ng hari na isa palang napakalupit na Dragon Knight na kinokontrol nito. Giit ni Coco na may Wizard Canceller ang armor nito. Saka naglabas ng cannon sa bibig at sumugod ang mga alagad kaya tumakas ang mga Exceed subalit inatake sila ng mga magic cannon upang gawing mga lakrima ang mga pusa. Tuluyang umatake ang hari ngunit sinalag ito ni Jelal ng kanyang mahika at gumawa pa ito ng 3-layer magic circle upang mapabalik ang malakas na atake sa Dragon Knight subalit hindi ito napinsala dahil sa Wizard Canceller armor kaya muling umatake ng cannon na siyang puminsala sa prinsipe at nagpatuloy pa ito sa pagwawala. Naisip ni Happy na maging decoy si Lucy. Samantala napinsala ang Dragon Knight dahil sa mga atake ng mga Dragon Slayer ng Fairy Tail. Sa kalangitan ay puno ng mga Exceed na naging mga lakrima. Saka nakita ni Mist Ogan si Lily. Gumamit ng support magic si Wendy sa dalawang kasama upang mas bumilis at mas lumakas kaya hindi sila makita ng hari pero napakatigas talaga ng armor. Kaya pinalakas ni Wendy ang kanilang mga attack power upang mapinsala ang dragon. Nainis ang hari kay Wendy at siya ang inatake nito ngunit nakakagamit siya ng barrier pero sinundan ng mga atake at natisod pa siya. Kaya pinrotektahan siya ng ating bida sa mga atake. Si Gajil naman ay winawasak na siya ngunit tinamaan nito. Sinugod din ni Natsu ang mga atake subalit mas malakas pala ito na sumabog sa kanya. Subalit hinigop lang ng ating bida ang apoy mula sa pagsabog at si Gajil ay kinakain naman ang buntot. Pero hindi pa natatalo ang hari dahil kumukuha siya ng kapangyarihan mula sa hangin. Saka nag-transform na parang Gundam ang katawan na napakaastig na inatake ang mga Dragon Slayer. Ngunit bumalik ang bida para suntukin ito kaso napakatigas ng bakal nito. Nagliwanag rin ang sandata ng dragon at nagpalakas pa saka ito ipinang-atake sa mga Dragon Slayer. Nanghingi naman si Mist Ogan ng tulong kay Panther Lily para sa kanyang plano. Samantala inaatake pa rin ng Royal Knights ang mga Exceed. Saka dumating na naman si Erza Nightwalker para pigilan sila Erza Scarlet. Tapos pinagbabaril sila hanggang sa tamaan at mahulog ang kanilang halimaw na sinasakyan ngunit sinundan pa rin ito ng Royal Army para siguruhing namatay na sila. Subalit nailigtas pala nila Happy at Carla ang mga kasama, subalit si Erza ay kumapit sa halimaw ng kalaban saka sila muling nagkaharap ni Nightwalker gamit ang mga sandata at tumalon patungo sa lupa. Dito ay gumamit si Scarlet ng Heaven's Wheel armor at nag-transform din ng sandata ni Nightwalker saka sila nagpatuloy sa labanan. Gumamit ang Royal Army ng laser beam kina Happy at Carla kaya sinalag ito ni Gray ng yellow pero hindi pa rin sila tumigil. Saka pinagtulungan ng mga ito si Gray subalit tinapos sila gamit ang yellow. Ibinalita ni Edolas Lucy sa mga kasama ang masamang balak ng hari sa mga Exceed ngunit walang lakas ng loob na lumaban ang mga ito. Naiksabayan na naman ng mga atake sila Nightwalker at Scarlet. Saka naging dalawa ang sibat nito at inatake ng apoy pati na ng yellow si Erza. Nag-transform si Scarlet ng Photon Slicer armor subalit nahiwa ni Nightwalker ang kanyang magic kaya siya pa ang napatalsik nito patungo sa pader. Samantala nag-iisip ang Edolas Fairy Tail kung ano ang kanilang hakbang na gagawin para makinabang sa labanan ng Royal Army at mga Exceed. Napatalsik ng hari ang mga Dragon Slayer. Dahil ang Dragon Knight ay tuloy-tuloy daw ang paghigop ng kapangyarihan sa buong mundo. Nagliwanag naman ang mga kamay ng bida upang pigilan ito. Tinawag naman ni Lucy si Loki para kalabanin ng Royal Army habang tumatakas sila Happy at Carla. Ngunit nang atakihin sila ay pinrotektahan ni Carla ang kasamang pusa. Pinaulanan pa sila ng atake saka dumating si Loki para tumulong. Subalit napatalsik sila Gray at Loki ng isang legion saka nagpatuloy na mabugbog ang lahat ng kanilang kasamahan. Hanggang sa mapabagsak silang lahat, nang tumubo ang isang halaman at sinakal ng mga ugat ang mga legion na nandoon. Dahil dumating pala ang Edolas Fairy Tail upang tulungan sila kaya matapang silang sumugod at nakipaglaban sa Royal Guard. Nagtaka si Gray nang makita ang kamukha, at pinagbabaril nila Alzac at Biska ang mga kalaban. Si Droy ay gumawa ng mga puno na kinuha ang mga kalaban, at si Jet ay sinipa ang mga ito. Subalit wala pa ring nananalo sa naglalaban na dalawang Erza hanggang sa sumabog ang kanilang mga atake. Ginamit na ni Nightwalker ang pinakamalakas na anyo ng sandata. Si Scarlet naman ay gumamit ng Armadora Fairy Armor. Sa kamuling nagsabayan ng mga atake ang dalawang dalaga at nagsalpukan na naman ang mga kapangyarihan na nagpasabog sa isla na kinaroroonan nila kaya nawasak ang kanilang mga armor at sandata. Kaya nagpatuloy na lang sila ng suntukan. Matapang na sumugod ang dalawang Dragon Slayer, saka umatake si Wendy ngunit nasa lag ng shield kaya
natawa si Dumbledore. Nakasampa na rin si Gajil ngunit walang kwenta ang atake at siya pa ang napinsala nito. Tutuluyan sana ni Gray ang isang army ngunit napipilitan lang pala itong sumunod sa hari, sabi ni Mira. Saka ang Edolas Wendy ay sinamahan sila Happy at Carla. Habang nahuhulog ang kinalalagyan ay patuloy pa rin ang suntukan ng dalawang Ursa hanggang kamatayan dahil sa kanilang mga pinaglalaban. Pilit na pinaliwanag ni Scarlet kay Nightwalker na ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang kanilang sariling lakas na hindi umaasa sa mahika. Dahil isa lang sila ay sinabi pa ni Scarlet na alam niyang may pagmamahal din si Nightwalker sa mga tao hanggang sa tuluyang bumagsak ang kinatatayuan. At pagdating sa ibaba ay pareho na silang walang lakas para gumalaw. Nagtungo naman sila Mist Ogan at Lily sa panglikha ng anima. Dahil balak pala ni Mist Ogan na makagawa ng reverse anima upang matanggal niya ang lahat ng mahika sa mundo ng Edolas. Nagyayabang si Dumbledore dahil muli na naman niyang nalampaso ang mga Dragon Slayer. Saka pinasabog niya na naman ang mga ito. At nagpatuloy siya sa paghigop ng magic power sa paligid patungo sa sandata. Dahil sa mga nangyayari ay nagpa siya ang tatlo na magsabay-sabay gumamit ng Dragon's Roar patungo sa Dragon Knight ni King Faust. Kaso nakatakas pala ito sa kanila. Saka sila sinugod at pinaulanan ng maraming atake na tumama sa tatlong Dragon Slayer. Giit ni Dumbledore na kung susuko sila ay baka bigyan pa sila nito ng maayos na pagtrato. Kahit wala ng lakas ay bumangon pa rin si Natso at nagawa pa nitong masalag ang malaking paa ng dragon at dahil sa galit ay naihagis pa ito. Kaya pinasabog siya ni King Faust pero nasa likod na si Gajil na sinuntok ang dragon ng malakas at pinigilan pa nitong makagalaw ang dragon. Saka naman gumamit ng Sky Dragon's Roar si Wendy kay Natso upang magamit ang rotation na bigay nito kaya mas naging mapaminsala ang atake ng bida na tuluyang tumago sa makapal na armor ng Dragon Knight at nakuha niya pa si tandang Dumbledore bago tuluyang sumabog ang Dragon Knight. Saka nakaramdam ng takot ang hari nang makita ang mga imahe ng mga dragon na nagturo sa mga Dragon Slayer. Nagsimulang mahulog ang mga isla sa kalangitan na siyang tanda ng pagkaubos ng mahika sa mundo ng Edolas. Nakita rin nila na hinihigop ang mga mahika sa paligid patungo sa langit, na dahil pala sa kagagawa ni Mist Ogan upang maubos ang lahat ng mahika sa Edolas patungo sa Earth. Dahil dito ay tumigil na sa paggana ang mga magic weapon ng mga naglalaban sa battlefield. Isa-isa na ring nahuhulog ang mga isla at tumakas na rin ng Royal Guards. Nabahala din ng Edolas Fairy Tail sa kawalan ng magic power, maging ang mga sibilyan ay natatakot sa nangyayari dahil magiging wala ng kwenta ang mga kagamitan at mga bagay na gumagamit ng mahika. Nais naman ni Mist Ogan na si Panther Lily ang maging bagong hari upang pagkaisahin ang mga Exid at mga tao sa bagong mundo na walang mahika. Upang mangyari ito ay kailangan niyang patayin si Mist Ogan na kilala bilang isang traidor sa mahal na hari. Subalit hindi matanggap ni Panther Lily ang desisyon na ito ng mahal na prinsipe. Iniligtas ni Lucy ang isang bata dahil nagpapanik ang mga tao dahil sa patuloy na paghigop ng magic power ng reverse anima. Ayaw pa rin gawin ni Lily ang nais ni Mist Ogan. Nang dumating ang isang royal guard dahil may nagwawala daw sa capital. At nalaman nilang sila Natso pala ito na nagpapanggap na villain at bihag pa nito ang hari. Kasabot din ito sa pangwawasak sila Gajil at Wendy. Ngunit alam ni Mist Ogan ang nais nilang gawin. Pero hindi pa rin tumigil sila Natso. Giit ni Noddy na narinig ng mga ito ang kanilang usapan ni Lily kaya sila Natso na ang gaganap na villain upang magbalik ang tiwala ng mga tao kay Mist Ogan na minsang pinalayas ng mahal na hari. Bumaba naman si Mist Ogan upang pigilan sila Natso. Sila ni Chia ay nagbalik na rin sa dating anyo subalit nagulat sa nagaganap. Sa pagsugod ni Mist Ogan ay gumamit siya ng mahika pero nahigop na rin ito ng reverse anima. Kaya mas nagwala pa si Natso para maniwala ang mga tao. Tapos nagsuntukan sila habang nanonood ang mamamayan. Kung saan nagsilbi itong pamamaalam ni Natso kay Mist Ogan gamit ang tatlong batas ng fairy tale. Nagumbagan sila ng walang tigil hanggang sa bumagsak ang dalawa. Ngunit hindi na bumangon si Natso upang maging bayani si Mist Ogan. Saka nagliwanag ang kanilang mga katawan dahil hinihigop na rin sila ng reverse anima at maging ang mga Exid ay hinihigop nito dahil sa taglay na mahika ng katawan. Sa pagkawala ng mahika ay nababahala ang Edolas Fairy Tail. Ngunit sinabi ni Gray na basta may mga kaibigan sila ay buo pa rin ang kanilang guild. Umakting na lang na nasasaktan sila Natso upang magmukhang tinalo sila ni Mist Ogan. Saka nagpaalam sa mga naging kaibigan sa kabilang mundo. At pagdating ng umaga ay wala ng mahika ang Edolas ngunit pinalakas ng prinsipe ang kanilang loob. Nakabalik na rin sa wakas sa Magnolia ang ating mga bida at kasama nila ang mga Exid. Tutol si Carla na dito sila manirahan dahil sa binigay nilang misyon na tapusin ang mga Dragon Slayer. Sinabi naman ng mga elder na nakaraan ay nakita ng Reyna ang future na mawawasak ang Extalia. Kung kaya ipinadala nila sa Earth ang 100 itlog upang hindi maubos ang lahi nila.
At isang kasinungalingan lang na misyon nilang patayin ang mga Dragon Slayer upang payagan sila ng mga tao na gamitin ang anima upang makatawid sa Earth. At ang iniisip ni Carla na misyon ay isa lamang pagtanaw sa future dahil meron itong katulad ng kakayahan ng Reyna na nakakakita ng future. Dahil malinaw na ang lahat ay lumipad na sa kalangitan ang mga Exceed upang maghanap ng bagong tirahan sa Earth. Tinanggap na rin ni Carla ang paumanhin ng mahal na Reyna. Ngunit nagtataka siya kung bakit nagmana siya sa Reyna. Sila Lucky at Happy ay obvious na mag-ama. Saka ginaya nila Natsu si Noddy na mahilig maglulo. Si Erza naman ay kinilabutan dahil kapareho ni Nichia si Ichiya kaya nasapok ito. Dahil maayos na ang lahat ay niyakap na ni Queen Cho'Gath ang kanyang anak. Saka umalis na ang mga ito upang muling magsimula ng kaharian ng mga Exceed. Samantala naiwan silang naglululo. Hinanap ni Gajila ang pusa niyang si Lily, na naging isang maliit at cute na pusang itim. Kaya tuwang-tuwa si Gajil dahil may pusa na rin siya sa wakas. Tapos nahuli pa nito si Lysana ng Edolas. Ngunit niyakap nito si Natsu dahil ito pala ang kanilang Lysana kaya na-miss din nito si Happy. Pero duda pa rin si Erza dahil namatay na si Lysana. Giit ng dalaga na noon ay hindi talaga siya namatay dahil hinigop lang siya ng anima. At nakarating siya sa Edolas fairy tale na natuwa dahil namatay pala ang Lysana doon kaya nagtaka sila kung paano siya nabuhay. Sa una ay nalilito din siya sa mga guildmates sa Edolas pero nakapag-adjust na rin siya ngunit hindi niya sinabi ang katotohanan na mula siya sa Earth. Kaya nang higupin din ito ng reverse anima ay nalaman na ng mga kasama, ngunit sila Elfman at Mira ay matagal na palang alam na mula siya sa Earth. Samantala nasa libingan ni Lysana sila Elfman at Mira. Nang dumating ang kapatid at nabigla ang dalawa saka masayang tumakbo patungo sa mga ito kaya nabuo na muli ang magkakapatid. Samantala sa isang isla ay nagpapahinga ang isang mapanganib na lalaki. Kasalukuyan din na ginagawa ang mga bahay at gusali sa Edolas. Dahil wala nang mahika ay nilagyan ni Levi ng mga gulong ang kanilang guild house. Naisip naman ni Natsu na gamitin ang kanyang sasakyan. Ngunit dahil nawala ang mahika sa kanilang mundo ay ayaw na rin itong tumakbo. Dahil dito ay ginawang mga kalabaw na tagahila ng guild ang mga lalaking miyembro. Pinarusahan ni Mist Ogan ng hari sa pagpapalayas dito at pagbabawal na magbalik sa palasyo. Samantala sila Erza, Sugar Boy, Hughes at Byro ay pinapatulong niya sa mga tao na gumawa ng mga bahay at gusali bilang parusa. Nakahanda daw ang mga ito sa execution ngunit nais ni Mist Ogan na habang buhay nilang pagdusahan ang mga kasalanan. Ngayon ay napagtanto na ni Faust ang kahalagahan ng mga kaibigan dahil nang makausap niya daw si Natsu ay napakalaki ng ngiti nito dahil sa Fairy Tail Guild. Sa katuluyan na itong nagpaalam sa palasyo. Samantala ang kababaihan ay nagre-relax lang habang kayod kalabaw ang mga kalalakihan sa guild kaya pagdating nila sa bayan ay lupaypay ang mga ito. Saka nagpasya sila na tumanggap ng mga trabaho na may katumbas na salapi, pero ang kalalakihan ng pagtatrabahuhin ng mga ito. Samantala sa Earthland ay nagpakita na si Lysana sa guild. Ngunit nang lapitan ng kalalakihan ay sinapok sila ni Elfman. At nandoon na rin si Lily na naging pusa ni Gajil. Nang makita nito ang master ay niyakap ito ng dalaga ngunit delikado na ang katawan ng matanda. Sunod ay nagkaroon sila ng welcome back party para kay Lysana. Nanibago din ito dahil nakikisama na sa kanila ang Radiant Tribe. Si Juvia naman ay naiinis dahil nais nitong magtungo sa Edolas nang mabalitaan na patay sa kanya ang Grey doon. Saka nagpatuloy sa pagiging magulo si Natsu kaya tinaga ito ni Gildarts. Nais naman ni Gajil na paglabanin nila ang mga pusa. Mabuti na lang ay matured na mag-isip si Panther Lily pero nagrambulan pa rin ang mga kuma. Samantala sa New Magic Council ay pabor si Master Ord sa Fairy Tail dahil sa naitulong nitong matalo ang Orasyon 6. Ngunit pinag-iinitan pa rin ng mga miyembro ng bagong council ang Fairy Tail kaya pinanggako ni Chairman Grandoma na sa susunod na makagawa sila ng gulo ay ididisband na nila ang guild. Matapos ang party ay parang sinalanta ng bagyo ang loob ng Fairy Tail ngunit masaya si Lucy sa mga kaibigan. Subalit nasuntok naman siya ni Natsu habang natutulog ito. Pagsapit ng gabi ay nilapitan ng mga lobo ang lalaki pero natatakot pa itong masaktan niya ang mga hayop dahil lahat ng lumalapit sa kanya ay namamatay. Kaya nais na daw nitong makita si Natsu upang tapusin siya ng bida. Excited ang lahat ng kasapi ng Fairy Tail na gumawa ng mga misyon para magpalakas. Samantala nagsanay naman doon sila Erza at Panther Lily ngunit hindi na ma-maintain ng pusa ang human form. Kalaunan ay excited ang lahat sa announcement ng Master na magkakaroon na naman ng trial para sa S-Class Wizard promotion at magkakaroon daw ng 8 kalahok. At ito ay sila Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Kana, Fried, Levi, at Mest Grider. Nagtataka si Gajil kung bakit hindi siya kasama, giit ni Erza na hindi pa siya handa. Nang magkaroon ng pangitain si Carla ng sakuna sa isang isla. Giit ni Erza na maaaring pumili ng isang partner ang mga kalahok pero bawal ang mga S-Class Wizard dahil magiging mga balakid pala ang 3 S-Class Wizard para sa trial. Ang napiling partner ni Fried ay si Big Slow. Si Natsu naman ay si Happy. Kaso ayaw sanang maging kalaban ni Juvia si Gray. Dahil ang partner ni Gray ay si Loki na ginamit daw ang sariling magic para makatawid sa mundo ng mga tao.
Nais daw muli ni Gray ng umaatikabong bakbakan kay Juvia ngunit ibang labanan ang naisip ng dalaga. Saka sinabi ni Liz Anna na nais niyang samahan si Juvia dahil magkaibigan naman sila ng Edolas Juvia ngunit nalungkot si Elfman. At mukhang nais ni Evergreen na maging partner ni Elfman dahil nagagalit itong si Bixlo ang pinili ni Fried. Samantala patuloy ang training ni Natso para sa trial. Sila Jet at Droy ay nag-aaway ngunit si Gajil ang naging partner ni Levi. Samantala hindi maganda ang kutob ni Carla sa trial. Nangyayain ng estudyante ni Miss Togan na si Mes na maging partner si Wendy. Nakita ni Lucy si Kana na lasing kaya tinulungan niya ito. Ang dahilan ay natatakot itong mabigo na naman sa trial dahil panglima niya na ito. Kaya kapag hindi pa siya naging S-Class Wizard ay aalis na daw siya sa guild dahil sa personal na dahilan. Ngunit ipinangako ni Lucy na tutulungan niya itong maging isang S-Class Wizard. At kinabukasan ay nagtipon ng lahat para magtungo kung saan gaganapin ang trial. Habang patungo sila sa isla ay tiniis nila ang napakainit na panahon. Hanggang sa matanaw na nila ang Tenru Island. Giit ng master na makasaysayan ang islang ito para sa kanilang guild dahil dito nagmula ang unang guild master na si Mavis. Kailangan ay magtungo daw sila sa umuusok at pumasok sa isa sa 8 tunnel. Ngunit kailangan nilang swertehin sa papasukan upang maiwasan ang labanan dahil makakalaban nila ang S-rank wizards o ang kapwa trainee. Nang malaman nito ay umalis kaagad sila Natso ngunit merong barrier na ginawa si Fried upang makapili sila sa 8 tunnel. Natanggal ni Levi ang barrier ngunit para lang sa kanila ni Gajil. Sila Evergreen ay nagawa ring makalusot dahil matagal niya nang kasama si Fried. Ngunit ang iba ay naghintay na makarating ang barko. Sa kaagad na gumawa ng yelo si Gray upang makapag-glide, lumangoy naman sila Juvia at Liz Anna kaya naiwan sila Kana at Lucy. Pagdating nila Natso ay may 4 na kaagad na sarado. Kaya ang letter ay ang pinili ni Natso upang makalaban daw niya si Erza. Pagdating nila Kana ay isang lagusa na lang ang natitira. Ngunit pagpasok ay ang combat tunnel pa ang napili kaya makakalaban nila sila Fried at Bixlo na mas malakas sa kanila dahil nilampaso sila ng mga ito noon. Sa kabila nito ay umatake si Kana ng sexy technique kay Fried. Pinalabas naman ni Lucy si Virgo ngunit pinaulanan lang ito ng mga atake ni Bixlo. Kaya sila naman ang inatake ng mga babies nito saka pinalabas ni Lucy si Aris at nahuli ang mga laruan sa kasinipa niya si Bixlo sa mukha. Ngunit nang maglaho ang mga sexy technique ay inatake na sila ni Fried kaya umatake si Kana ng tubig mula sa baraha. Dahil dito ay napalabas ni Lucy si Aquarius ngunit sila ang inatake nito at tinawag pa silang mga pangit sa swimsuit saka ito umalis para makipag-date. Kaya muling ginamit ni Kana ang sexy technique ngunit mas marami na sa pagkakataong ito kaya hiyang-hiya si Fried. At nang subukan niyang tumakas ay natrap pa siya ni Kana at inatake siya ng malakas na kidlat. Dahil dito ay nagbukas na ang patungo sa susunod na round. Ngunit pag-alis ay pinagbigyan lang pala ng dalawa ang mga dalaga upang hindi mag-quit sa guild si Kana. Samantala si Natso ay hinahanap pa si Erza. Subalit sa kasamaang palad ay si Guild Arts ang makakalaban nila pero handa pa ring lumaban ang ating bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.